akala kasi talaga nito ni Risa Ontiveros at nung mga kasapakat nitong mga salot ng bayan, akala nila pag naipakulong nila si Pastor Kibuloy dito, akala nila babagsak ang Kingdom of Jesus Christ. Akala nila ang SMNI magsasara. Akala nila mawawala ang kumbaga madidissolve itong organisasyon, yung simbahan ng KOJC. Eh mas lalong lumakas eh. Mantakin mo, nakakulong na yung tao, pero tuloy-tuloy pa rin ang SMNI sa paglaban, sa pag-i-expose sa mga buk-buk ng Alam mga mo, to. agree ako dyan. Oh. Alam mo bakit? Nakulong man nila si Pastor, 7 ang pumalit. Yun. Pagdating Diba? sa pakikipaglaban. Pito, Banatero. Pero ang ano Sampuko. niya na, pero ang pangit niya na sa imahe ng isang senador, si Pastor hindi naman yan convicted at hindi pa nga wala nga ebidensyang inilalabas Si Franz Castro. Diba? Wala, yan. Yung ano din yun, child Ayun, abuser convicted yun. na yun. Oo. Convicted yun. Yun, convicted yun. Pero ang pangit sa imahe ng isang senador na maglalabas ka ng komento na ganyan, tapos judge ka pa sa impeachment. Senator Judge. So, ang pangit yan. Walang Pwede ba natin siyang tawagin magnanakaw sa PhilHealth? Yun. Kaya kasi, namuhus ka na eh. O dito, Diba? pwede. Bribery, Diba kasi, pwede rin nating remember, tawaging bribery. Kinasuhan siya doon. Although, alam ko, hindi na natuloy yan o na-dismiss yan. Hindi ko talaga maalala. Parang Pero, hindi pa na-dismiss boss yung eh. PhilHealth, basta may kaso siya. Oo. So, kung i-apply natin yung ginagawa niya kay Pastor na panghuhusga, edi magnanakaw din siya. Pero alam mo, itong Ano yung nakakatakot ko eh. kay Pastor, kasama yan sa plano para kay BP Sara Duterte. Kasi alam nila na, di ba, ang sumuporta talaga ng Oo, nasa matindi playbook yan eh. si Pastor kay PRRD. So, alam naman natin yun. Yung sa aeroplano, sa bus, sa lahat. Yan. Sa Yung support. Oh, Oh, nakita pati- nyo na lang yung 2025 na campaign ni ano, di ba? O, pati Banat Bay, pati sa insurgency, Oh. yung nagawa ni Pastor sa Pilipinas, NTF-ELCAC, at saka dyan sa yung Laban Kasamang Bayan. Eh, siguro alam na nila, Banat na mananalo si Inday. Oo. Kapag nanalo si Inday, nandito pa rin si Pastor, patay sila. Ayun na nga, Magtatandem kaya yan. kailangan nilang Pilayin. Pilayin. Pilayin talaga. Talagang tanggalin lahat ng mga sumusuporta kay Inday at number 1 dyan si Pastor. Yeah. Diba? So, gusto nilang mawala, mailipad para mawala na talaga. Eh, alam naman natin na meron naman ng nilabas ng Supreme Court. So, tignan natin. Pero yun ang problema, Banat Bay. Sa panahon ngayon, naniniwala ka pa ba? Bendalo-bendalo. Katulad dito, mayroong statement ang DOJ. Kaya ingat din tayo, maging mapagmatsyag tayo. Kasi may statement ang DOJ. Natatandaan natin, si Bongbong, sabi niya, ayaw niyang ipadala, hindi niya ipapadala si Pangulong Duterte, pero naipadala. Si Bato, sabi niya, nung nagkasuguran dyan sa Senado, sabi niya, walang arrest warrant, wala siyang utos na arestuhin. Pero pinapa-aresto niya. Parang parang may dual personality talaga yung presidente natin. Tapos Pero eto na naman. Alam mo makakasagot dyan? Depende din, boss, di ba? Makasagot, boss. Depende Ano, sa ano, kamats, gano'n. Hindi. Hi. Oh. Depende sa katabi. Tanong niya kay Bongo kung paano makalusot. So ito sabi ni BP Sara, di ba? Noong in-interview siya sa Europe, binuking ni BP Sara si Pangulong Bongbong Marcos eh. Yung kaliwang kamay niya, nakikipag-usap na maayos. Etong kanang kamay, gumagalaw sa kaliwa. Parang ganun yung sinabi niya eh. Ito, yung kaliwang kamay niya, mabuti. Maganda yung pinapakita. Pero yung sa kanan, gumagalaw ng pailalim. Sino yung Oo. Ganda kanang ng Iba kamay. yung sinasabi kaysa sa ginagawa, sa nangyayari. Ang ganda ng pinupunto ni Banat Bay, na si Pastor nga naman, tumulong kay Pangulong Duterte noon at alam nila na ang suporta niyan kay VP Sara pagdating ng 2028 ay 100%. At alam din nila na kapag nanalo si Inday Sara, tutulong yan alam naman din natin na si Inday Sara ayaw din sa insurhensya NPA. Alam natin na talagang spend ni Pastor Kibuloy lahat ng resources na meron siya para talagang maubos tong mga NPA na ito. Saka si BP Sara, pag gustong magsalita, sa SM na nagtitiwala. Ay, syempre. Alam Tanda mo, mo, may pending pa tayo. Ibalik kaya ang tapak at talagang- malasakit, ha? Napasama nga tayo. Para siguro nakita, SMNI pa rin. Tanggalin natin si Pastor. Pero hindi naman matatakot kasi ang SMNI, Ayun Banat Bay. naman. Wala. Kahit anong panggigipit, kahit anong gawin nila, hindi matatakot ang SMNI. Subok na eh. Diyan ako talagang bilib na bilib kay Pastor. Maraming bilib kay Pastor dyan. Hindi katulad nung iba.
Lagyan lang ng demanda, Takot na. takot Nagsibaliktaran na. na. Ano ba si ano? Pero ito Pastor kahit... din to. pastor din, ha? Oo. Alam ko na yan. Budas na pastor. Si Pastor Kibuloy, tunay na matapang. Talagang kulong kung kulong, basta paninindigan niya yung para sa bayan. Ang nasa isip niya, bayan talaga. Oo. Kaya At saka marami naisip ko yung kampanya ni Pastor noong 2025 na simultaneous ginawa niya. Kung gagawin niya kay VP Sara Duterte, Ay, yun, oo. no? Na kahit na nandito si VP sa isang lugar, napapanood siya sa buong Pilipinas. Alam mo, sa totoo siya lang lang, ha? nakagawa nun. Oo. Si SME, tsaka si Pastor lang nakagawa nun. Alam mo, sa totoo lang, pagtapos itong impeachment, kunwari, hindi na Hindi na-impeach. impeach. Oo. Feeling ko sobrang papalo sa taas talaga si VP Sara Duterte. Sigurado ako, yung nakuha niyang 32 million, Times 2. baka dumagdag pa yun eh. Malamang. Pero sa tingin nyo, banat ba yung mga banateros? Sa tingin ba nila mahina yung kaso ni Pastor Kibuloy dito sa Pilipinas kaya gusto nilang ipatapon sa Amerika? Malamang. Kasi ganyan din ang ginawa kay Pangulong Duterte. Hindi siya makasuhan dito. Hindi tumatayo yung mga gustong ikaso sa kanya dito, kaya ginamit ang ICC. Hindi kaya ngayon, ganun din ang ginagawa nila dahil masyado na rin matagal eh. 1 taon mahigit na rin si pastor na nakakulong. Tapos wala mang ebidensya. Hindi kaya nakikita nila na mukhang mahina yung mga ebidensya laban sa kanya. Kasi yung mga testigo ni Risa Ontiveros, sisibaliktaran na. O hindi ba? Yung mga dating mga testigo nila, wala na. So, baka sobrang kaya kumukuha na sila ng Alam ibang mo, kapangyarihan sa ibang lugar. Sample niyan kay Bong Revilla. Ayo. Alam mo yung nangyari kay Bong. Di ba kung nagtataka iba, ba't daw nakapag-bail? Kasi pag susundan ninyo yung kaso niya, wala ni isang witness na nagsabing sangkot si Bong. Yeah. Oo. Ang nagsabi lang, yung... Si Bunuan, si Alcantara at saka Bernardo. Hindi, si Bernardo lang. Oh, Wala, yung isa hindi. Bernardo, tapos nagpalit-palit na. Ibig sabihin, mahina. Mahina yung... Kaya sinasabi kasi may mga nagko-complain, lalo na yung tangang vlogger yung pangalang... Basta, yung tangang vlogger na English speaking pero bobo naman. Marami yan. Marami yan. sila dyan. Marami. Oo. Napiklawan? Wala Oo. niyo kung sino. Makumbaba? Bakla o lalaki? Makumbaba. Yun, Babae. Analyst din. Ano yun, nasangkot yun sa dati, pero hindi ko lang Oo. Di ba? Sa Oo. totoo lang, tataka siya, non-bailable yan. Pero bakit napalaya? Hindi kasi ganun eh. Pwede kang non-bailable, pero depende yan doon sa ebidensya na merits, presenta. oo. Pag mahina ebidensya, pwede yung judge pwede kang Bail. mag-bail. Kaya nga, di ba, tinakot pa, sabi ni Rimulya, nilakad. Tapos sabi nung ombudsman, pumalag. Hindi niya kasi alam yung kaso, mahina talaga. So anong relationship niyan? Malamang sa malamang nakita nila, uy, magbe-bail to. Yari na. Kasi mahina yung kaso. Mahina rin yung kaso kay Pastor. Pastor, oo. O, di ba? Mahina yung kaso kay Pastor. Alam nilang walang choice kung hindi payagan I-grant mag-bail. yung bail kasi grave abuse of discretion yun, banat Oo. eh. Pag hindi pinag-bail kahit mahinang kaso, wala talaga eh. Lahat ng mga witness, lumalagpak kay Pastor. So, kailangan nilang, sandali, paano yan? Makakawala na si Pastor. Kaya pumasok yung Amerika. Kasi hindi nila pwedeng hayaang makalaya si Pastor kasi kay VP Sara. Di ba? Sisira At sila. dahil nga dyan, naalala niyo yung naikwento sa atin ni Sir Lito Banaya. Ano mong apelido na? Lapid. Hindi si Lapid ah. Dito Banayo. Banayo. Si Sir Banayo. Lito Banayo. Naikwento niya to na di Sa unang umano, interview di o pangalawa? Sa unang interview. Di umano, na may 3 Amerikano na humahawak at kumukontrol kay Marcos Jr. So ngayon, na hinahayaan ni Marcos Jr. ang ICC ng mga ilam sa batas natin, tapos ngayon, yung gagawin kay Pastor, talagang medyo tugma, no? Yung pagkakasabi ni Sir Yun, Lito tama. Banayo na may 3 Amerikano na humahawak kay Marcos Jr. Nako hindi tayo nagsabi niyan. Si Sir Lito. Oo, si Lito ang nagsabi niyan ha. Ako hinako niya Ocam eh. Kaya nga di umano eh. Kaya nga di Kaya umano eh. alam mo problema, mamaya, hahakuin ni Sir Lito, hindi ko hinako yan, mahala. Tinanggi, no? Tinanggi. Ang gear. Kaya lang sa unang interview. Ako nakurap. Kaya kailangan na nilang diversion.
Oh, ito mga another diversionary tactics ito para makita kung papaano sumasablay yung kanilang kahuli-hulihan na pag-asa para hindi manalo makatakbo si Inday Sara sa 2028. Because pag walang nangyari dito sa impeachment na ito, lahat ng mga political prisoners, kasi ako I believe Pastor Apollo Kibuloy is a political prisoner. Sila Jinggoy, si Marcoleta, si Defensor, at lahat ng mga unjustly na nakakulong ngayon dahil sa binabanatan ng gobyerno, mga political prisoners yan. Natatakot sila talaga na umupo si VP Sara bukod dun sa, syempre, itong mga pinakulong nila ng walang kalatoy-latoy. Sigurado babalikan sila niyan eh. Babalikan sila niyan, mga boss. Kaya napaka-delikado talaga nitong mga nangyayari ngayon, lalong-lalo na itong mga pinapalabas nila ng mga ganyan na naman. Baka maging complacent tayo tapos biglang meron na naman tayong isang kapwa natin Pilipino na ipagpagkanuno na naman natin sa ibang lahi. Pero dahil dyan, talagang natin na, wiruin nyo itong nilabas papatungkol kay Pastor. Tapos i-connect natin yung sa Paxilica. Tapos i-connect natin yung pagpayag ng arrest warrant ng ICC. Puro Amerika, no? EDCA pa. EDCA pa. Yung Paxilica, maano nga daw yan eh. Maituturing na isang EDCA site yan eh. Parang kaliwaan ba? Sige, bibigay namin sa iyo. Sige, Oo, ganito. parang Tapos, payagan nyo kayo mag-operate. Isa yan eh, sa mga ex-deal nila, kita mo, habang gumugulong tong mga ganitong impeachment, biglang may deal na sa Paxilica. So madami pa yan mga deals na under the table, di natin alam. Ano ba yung sinasabi? Oh, yung nagmimina na daw sila ng parang natural gas yata yun o something like that. Yung sinabi rin ni sino ba nagsabi? Si Lito ba na iba yung nagsabi nun? Parang si Amy Marcos eh. Si Amy. At narinig ko rin doon kay Senator May Amy binubulong Marcos na si may kontrata. May kontrata na daw, sabi ni Senator Amy Marcos na may kontrata na daw ang Paxilica at ang Administrasyong Marcos nang Meron hindi na. nila alam. Meron na daw talaga. O meron pa yung isa, yung sinasabi na minimina. O tas nakakasira daw ng nakakatunaw ng bakal, something like that. Na parang meron ng mga lugar kung saan minimina yun dito sa Pilipinas. Hindi natin alam. Dahil dito sa impeachment na ito, tapos sa flood control, bumabagyo na naman ngayon. Yeah. Nakita natin sa buong Pilipinas, baha sa La Union. Hindi ba ang ingay nung congressman dyan? Yung congressman na, ano ba yun? Yung bading? Anong amoy mo doon? 99.9%. Sino yun? Si Ortega. Kanino tinuturo ko? Sa La Union, Fair. baha sa La Union. Silip na sila ng silip. Di ba? Si Secretary Vince Dizon nagbura Davao. doon sa Basa Davao. Sana naman baka pwede ka magbura sa La Union. Ilocos. Grabe, itong bagyo na to, ilang araw na walang pasok, 2 araw na. Kita mo, ulan-ulan lang naman kanina, hindi naman malakas yung ulan. Pero ambon-ambon lang. Pero kita mo, wala nang pasok. Wala, fake news yan, Boss Da. Sinabi ni Marcos Jr. sa SONA na hindi na daw papasukin ng baha ang mga bahay-bahay. Fake news Mali yan. yun. Fake news Mali yun. yun. Oo. So, Pero walang kuya, yan. yung kami nagtataka, Ay, kapag nag-a-announce ng suspension yung government, yan, mga LGU, nag-a-announce na walang pasok bukas. Nagkakaaraw no? Oo nga, Ang kulit no? Hindi Bigla sila na marunong. mawala yung ulan. Bakit mag-announce kayo on the Ayun spot? na nga. Yun nga ang problema. Gusto na natin ng rocket. Pupunta sa Kalawakan. Pero wala pa tayong accurate na weather forecasting. Wala. Hindi ba? Walang hiya talaga tong tong Pero accurate yung pagnanakaw presidente nila. mo. Ha? Magnanakaw nila, accurate. Accurate yun. Alam mo kung bakit para ganon? Hindi nyo ba alam ang teorya nun kung bakit pag nag-announce tapos hindi naman umuulan? Sino ba ang may hawak sa pag-asa? Sino? Si Marcos, di ba? Pag-asa ng bayan? Hindi. Nakakausap niya yung tatay niya. Pag-asa yung sa Yung weather forecast, di ba? Philippine Di ba si Atmospheric Marcos? Geophysical. Pag kung ano yung sinabi, hindi naman yun ang nangyayari. Parang si Marcos. Ay, oo nga, no? Makakasuhan ko na naman yan. Pero sa kabila Alima. ng mga baha na nangyayari sa Pilipinas sa iba't ibang lugar, bakit yung mainstream parang tahimik, no? Oo nga eh. Pero pag Davao City, kaliwat kanan talaga naman. Alam mo naman Kasi yun. gusto nila masira yung mga Oo. Yun lang yun. Tsaka sa Ilocos Norte. Mm. Ngayon nagre-reklamo din ng mga taga Ilocos Norte na merong pinatayong tulay si Congressman Sandro Marcos na nagkakahalaga ng halos 28 million. na 28 million.
Pero poste pa lang ang... Pero may sagot dyan, si Vince Dizon. ano sabi? Ang importante, hindi ghost. Meron. Meron. Paano kami Yun ang poste? sagot niya. Yun ang sagot niya. Galing. Magaling pala talaga to si Vince Dizon, ano? Magaling magsinungaling. Magaling. Mantakin mo magpapalipad ka na ng rocket, maglo-launch ka na ng rocket. Ang tagal na nung national ID mo, hindi pa dumarating. Hindi, may, Hindi speed, ba? may speed limit kasi yung brain. May speed limit yung brain. Walang iya Ganyan ko lang talaga. naisip niya eh. Yung NMAX ko nga wala pang plaka eh. Hanggang Wala ngayon, pa? Hanggang ngayon? hindi na umaandar si Rana. Nako, sinabi mo, wala na, mo na makukuha yun. Hanapin nila Ay, oo yun. nga, yung yung click ko 2017 pa yun, no? Pero matindi Wala pa si- ring plaka. Ang matindi si Torre. Kaya daw nagbaba sa Maynila, binabarahan daw. Speaking of Torre, ha? Tibay ah. Gumawa siya ng nakaka-aksidente yun. Ang delikado. dami daw na aksidente ron. Nakala na may engkanto doon sa poste. Makita mo yun sa Akala gabi. nila kapre. eh, no? Oo, ka ron. Nakakot eh, no? Nakablue pa. Naka-blue eh, no? Binabarahan daw para sabotage daw eh, sabotage. Hindi, dahil sa sobrang itim, nagre-reflect daw yung paggabi, kaya marami na didisgrasya. Para makita paggabi, nagre-reflect siya. Sobra yun, ha? Oo. Sobra. Kasi sita siya ng sita sa Davao. Sabi nga sa kanya, bago mo sitayin ng Davao, gawin mo muna yung trabaho mo sa Metro Manila. Nagbaba pa sa Metro Manila, sinisilip mo na yung baha sa Davao porket bahay mo yun na baha. Pag bahay ng ibang tao, wala kang pakialam. Kasi nagbabaha sa Metro Manila, nasisira din kagamitan eh. Pero galit na galit siya sa Davao dahil nasira yung kaisa-isa niyang washing machine. Yun lang yung gamit niya sa bahay, isang washing machine lang. Walang iyan na baha pa daw. Siyapi pa ata yun eh. O kung di pa siya engot, sa tabi pa ng ilog yata yung bahay niya. Kaya nga. O natural, pag umapaw yun, ano, Baka akala niya yun ako, maliit lang, no? oo, Ang laki no, parang kalawang Quezon City yun. malaki ang Davao City. Oo, Sobrang mga, laki ng Davao. Sobrang laki nga ng Davao. Yung baha sa Davao Oriental, ibinibintang sa Davao City. Yun yung nangyayari ngayon. Sobrang ingot nito, eh. Ang laki ng Davao. Bumili ng bahay sa Minagulo. Sa binabaha. Sa binabaha. Sa ilog. Papain ko na lang. Walang iya mukha talaga kasi siyang yun. hito eh. Kaya doon siya sa may malapit sa kaya. ilog. Kaya malapit siya sa ilog tumira para pagka medyo nabor siya, yung mga kaibigan niya ron sa, mga kaibigan niya, mga isda ron, kakausap-kausapin niya. Hito pala yun. Nakala ko Oh, janitor. pero siya daw ang mataas ang pangarap din ng Mokong, no? Magmamayor lang yun, ah. Hindi, parang party list nga eh. Kasi Ah, yung LPG something eh. LPG, Parang oh. magpa-party list, no? Alam LPG din na niya eh. Ayan, no, kita mo. Pag ito naligo, magbabara talaga lahat ng kanal sa Pilipinas eh. Oo, ibang klase. Tignan mo ka, eh, no? Mataas ang pangarap nito, ha? Dapat nga ito, nagtatago na, nagtarpulin pa eh. Next ko ako, kang ganyan mukha ko, tatago ko Hindi, lang, katuwiran kakaya niya nga eh. daw eh. Hindi nga daw siya takot sa ama. Sa anak pa kaya. Gano'n. yung anak. Parang may nakikita Yung ako tatay dito. takot sa anak. Parang may naalala ko sa ganyang galawan. Yung si Ben Hur. Si Abalos? Oo, ingat kayo sa biyahe. Di ba sa mga bus? Oh, kita mo natalo. Yun nga, natalo, mukhang tao yun. Ito hindi, mukhang tao ito. Hindi matatalo lalo to. Wala na. Pero yung mga Oo. ganito mukha, hindi na binabalandro yun. Oo. Ito pinatarpulin pa. Walang iya, oh. Hindi, sa totoo lang, General Torre, kahit tumakbo ka ng lupon, kahit lupon, hindi pwede to eh. Oo, kahit, maniwala kayo. Hindi, mahilig naman tumakbo to eh. Tingnan, patakbo-takbo to dun sa harap ng KOJC Oo, dati. di ba? Alam mo ya, nakikita nyo, tumatawa-tawa siya. Pero sa loob-loob lang, nakabahan na yan. Nakabahan? Oo, Uy, wala mag-iingat pa ka, yan. pumapasok Hindi, tsaka yan. nakita mo rito, maputi pa siya. Ngayon, maitim na. Yung budi niya, lumalabas na eh. Oo, talagang nagmamanifest na. Marami na kasalanan, lalo na kayo Pierre Arkin. Oh, Pero Ah, alam lalo mo, na pastor. ang mas malupit pa dyan, di ba? Yung komento ni Risa. ano yung komento ni Risa? Yung kay Pastor. O, Oh, basahin mo. basahin mo yung komento ni Risa. Ito si Risa, mo talaga. Bida-bida, no? Bida-bida ka. Si Rene nga, alias Rene. Sabi ni alias Rene, nangako ka. Tapos hindi niya tinupad. Ano yun? Yung yung kanyang... Basahin It's about time na daw Mm. for Pastor Apollo Kibuloy to be extracted to the United States. O, sige, basahin mo. Ito, yung post ni Senator Risa Hontiveros. Tagalog. English. Tagalog Translate mo mo na lang ulit. Pero babasahin ko na lang po. It's about time for Apollo Kibuloy to extradited to the United States of America. He trafficked women and girls from around the world. Just demands that answer for these crimes in the very place committed them.
As a chairperson of the Senate Committee of Women, Children, Family Relations, Gender Equality, which heard the heartbreaking testimonies of the women's Kibuloy preyed upon, I am relieved that not one but two jurisdictions want to hold him to account for his crimes against women and girls. Wala na siyang dapat matirang kahit katiting na impluensya dito sa Pilipinas. His continued presence in this country still emboldens his followers to harass the very survivors who found the courage to speak against him. The Department of Justice must act with dispatch to clear the road toward extradition. Panahon na para papanatagin ang buhay ng mga biktima. Sino ba biktima nito? Grabe, no? Yun lang ang Hindi. masasabi natin. Nakakainis, no? Kaya sinasabi ni Sobrang ano, sinuwalim na kaya to, eh. sinasabi ni Marcoleta na mahirap makipagtalo sa walang alam sa batas, hindi abogado Hindi eh. abogado. Kasi wala ka talagang alam. Meron siyang kaso sa Pilipinas. Kailangan munang masolusyonan yung mga kaso niya sa Pilipinas. Unang-una sa lahat bago siya maipadala doon. Isa pa, akala kasi talaga nito ni Risa Ontiveros at nung mga kasapakat nitong mga salot ng bayan, akala nila pag naipakulong nila si Pastor Kibuloy dito, akala nila babagsak ang Kingdom of Jesus Christ. Akala nila ang SMNI magsasara. Akala nila mawawala ang kumbaga madi-dissolve itong organisasyon, yung simbahan ng KOJC. Mas lalo lumakas eh. Mantakin mo, nakakulong na yung tao, pero tuloy-tuloy pa rin ang SMNI sa paglaban, sa pag-i-expose sa mga bukbok ng Alam mga mo, to. agree ako dyan. Oh. Alam mo bakit? Nakulong man nila si Pastor, 7 ang pumalit. Yun. Pagdating Diba? sa pakikipaglaban. Pito, Banatero. Pero ang ano niya Papupugi na, pa. pero ang pangit niya na sa imahe ng isang senador, si Pastor hindi naman yan convicted at hindi pa nga wala nga ebidensyang inilalabas Si Franz Castro. Diba? Wala, yan. Yung ano din yun, child Ayun, abuser convicted yun. na yun. Oo, Convicted yun. Yun, convicted yun. Pero ang pangit sa imahe ng isang senador na maglalabas ka ng komento na ganyan, tapos judge ka pa sa impeachment. Senator Judge. So, ang pangit yan. Walang Pwede ba natin siyang tawagin magnanakaw sa PhilHealth? Yun. Kaya kasi, namuhus ka na siya eh. O dito, Diba? pwede. Bribery, Diba kasi, pwede rin nating remember, tawaging bribery. Kinasuhan siya doon. Although, alam ko, hindi na natuloy yan o na-dismiss yan. Hindi ko talaga maalala. Pero Pero, hindi pa na-dismiss mo yung PhilHealth, basta may kaso siya. Oo. So kung i-apply natin yung ginagawa niya kay Pastor na panguhusga, edi magnanakaw din siya. Yes. Tsaka ibig sabihin, totoo rin yung sinasabi ni alias Rene na binabayaran mo siya para lang mag-witness. Kasi dyan pa lang, Pero wala na eh. pang Siya kasi inusgahan wala mo na eh. Hindi na siya witness sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi nga, bumaliktad na siya eh. So, unti-unti, nauubos na yung mga witnesses nila. At saka, dyan mismo sa statement, mabubuking mo kung anong dahilan. Kasi naubos sila eh. Influence. Ayun. Influence ni Pastor. So, inamin niya. Alam niya na may Influence. impluensya talaga si Pastor. Malakas pa rin talaga. Malakas pa rin. Oh, kahit, sabi ko nga sa inyo, mas lalong maalala ninyo, ito, para lang sa kaalaman ninyo, ang istorya ng KOJC, although hindi naman ako nagsimula doon. Pero close sila dati. Di ba? Pinapaliwanag nga ni PRRD noon, sarado ang KOJC sa labas. Oo, narinig ko yan. Oo. Tapos, nung unti-unting nakikilala, until nung nagkaroon ng siege, di ba? At nakulong si Pastor, mas lalong nakilala sa buong mundo. Oo. So, kung akala nila na pag nakulong nila si Pastor o napa-extradite nila, mamamatay yung hindi. Lalo nga sabi ko nga, yung lumalaban para sa bayan, si Pastor, dadagdagan ng 7. Hindi lang yun. Nung during the siege, buong mundo Pilipinas. nanonood noon. Oo, buong mundo. Naalala nyo noon, di ba? Nanonood sa inyo. Yes. Talagang Nakabantay. nakabantay ang taong bayan noon. Kaya nga pinapahuli na yung mga phone natin nun eh. Vindicated Mga cellphone actually. natin nun eh. Vindicated ang KOJC before kasi ang tingin talaga ng tao, ang daming mga negative na mga kwento-kwento patungkol sa simbahan nila eh. Pero nung nakita kung paano yung mga members, nakita ginawa ni Torre sa sobrang sama ng mukha ni Torre, pati ugali, puro kasamaan ang ginawa doon. Pero kita mo, may nasaktan ba na pulis? Meron ba? Napahiya sila dyan, ha? Oo. Kasi akala nila, kulto to, maraming kung ano Oo, ginagawa may mga dito bata sa rito. loob. Oo. Pagpasok nila, ang ganda.
Tsaka wala silang nakita. Oo, wala ba Nabibintang nakita? nila. Tapos ang ganda. Oo. At nalaman at nakita ng taong bayan. Ito nakakatawa. Ng buong mundo yun pala. Nung nakita ni Torre yung mga properties ng KOJC, Naglaway. sabi niya, dapat pala dito na lang ako sumali. Oo. Kung talagang makikita mo sa mukha nila yung inggit. Eh, kitang-kita nyo, di ba, meron daw isang impacta na gustong kunin tong mga property na to. Habang nakasakay sa Oo, aeroplano. kampo ng demonyo talaga. Helicopter. Tsaka na pagkatapos tinuturo ng, daw yan. pagkatapos ng siege na yan, lalong dumami yung naging miyembro Ayun. ng KOJC. Libo-libo, Biruin mo, buwan-buwan, libo-libo, ha? Dati daw, 5,000 binabautismuhan. parang every quarter sila nagbabaptism. Ngayon, monthly. Ngayon, At hindi monthly lang na. Pilipinas. Buong mundo yan. Kahit saan Buong tayo mundo yan. pumunta. Remember? Kahit saan tayo pumunta, ang daming KOJC. At Kahit ah, anong lahi, no? Kahit Ano anong lahi. Ano pinupunto natin dito? Kahit ikulong nila si Pastor Apollo Sigibuloy, hindi nila. Same thing. Lahat ng mga, actually hindi lang si Pastor, kahit ikulong mo lahat ng mga Oo. taga KOJC. Parehas na nangyari Isama kay niyo pa yung boss Duterte. namin. Isama mo pa si Jack Argota. Isama niyo pa kahit ako. saan mo ilagay ang mga taga KOJC, nag-ano sila, nag-e-excel sila. Yan. Oo, nilagay mo si Pastor sa kulungan. Magulat kayo, baka ginto na yung bubong sa susunod niya. Oo. At dahil din dyan sa nangyari na yan, bago pa makulong si Pastor, sinabi niya na yung kademonyohan na pwedeng gawin ng administrasyon na nangyayari ngayon. Kagaya ng pagpapakulong sa mga senador, panggigipit sa mga Duterte. Yan. So bago makulong at bago mangyari yung siege, sinabi niya ni Pastor at ngayon ay nangyayari na. So sa madaling salita, talagang minulat ni Pastor at nangyari diyan sa KOJC yung kaisipan ng mga Pilipino na ganito talaga kasama itong administrasyon na to. Oo, tsaka Risa Ontiveros, wag ka nang bumoses. 0.01 ka nga lang eh. Walang nagmamahal sa'yo, kay Pastor ang dami. naniniwala sa kanya. Oo, kay Oo. Pastor ang dami nagmamahal, sa'yo wala. Kaya ganito ang ginagawa nitong walang hiya na ito. Kasi nga, hindi effective yung impeachment nila eh. Kailangan na may mga bago mapag-uusapan or else magmumukha talaga silang mga tanga. Yes. Nagmumukha na silang Diversion mga, na naman to. Saka alam niyo, At alam nyo, you might not believe the doctrine of ng KOJC o ni Pastor Kibuloy, but you cannot deny yung mga ginawang magaganda tama. ng KOJC at ni Pastor sa Pilipinas. Yes. Especially sa Davao City. Kung makikita nyo lang yung mga ginawa ni Pastor doon, siguro wala pa sa kalingkingan ng ginawa ni Ontiveros Tama. Yes. Alam mo, same thing ha. Same thing, maidagdag ko lang. Same thing. ang nagawa lang niyang maayos, yung mukha niya, magulo pa. Oo. Gawa niya ba yun? Oo. Same thing nung best friend niya. Kasi kinulong best din friend eh. niya? Si Pastor Kibuloy, Oh. best friend si Oo, si PRRD. Oh. Nung kinulong si PRRD, lalong dumadami ang DDS. Oo. Same thing dito kay Pastor. Nung ikinulong, lalong dumadami ang KOJC at lalong dumadami yung supporters. Kasi nakikita, tandaan po natin, nagsasakripisyo. Yes. May sakripisyo po si Pastor Kibuloy, may sakripisyo si PRRD. Para sa bayan, hindi katulad nung iba, pag Kinasuhan lang. kinasuhan, tatakutin lang, baliktad Ang na. pinakamatindi dyan, alam mo ko ano? Yung Judas na pastor. Di ba? Hindi eh. Yun yung sabi ko nga, wow. Ito talaga yung consequence ng pagtayo sa bayan. Kulong. Di ba? Hindi madali. Mahirap. Imagine niyo, iba nga nag-aano sila na bakit nakulong si Marcoleta, bakit nakulong si Jinggoy. Ito nga si pastor eh. Hanggang ngayon nakakulong. Dahil sa tumulong sa mga Duterte. Yes. Di ba? Ganong katindi si pastor. Yung isa, abay takot mawala ng Aso pa lang, abuloy. Yes. Pero alam mo, maganda yung nangyari doon sa pastor na yon. Oo. Kasi lalong lumiwanag, lalong na-differentiate yung mga katulad ni Pastor Kibuloy doon sa Oo, tama. itong mga talagang nagpapanggap Na pastor. na pastor. So, Hindi napatunayan natin sinasabi, umalis kayo dyan ha. I mean, normal lang naman na nagkakaroon ng hudas sa iglesia. Yung di ba, disipulo nga mismo ng Kristo, naghudas sa kanya. Katabi niya na si Kristo nun ha. Kaya huwag kayong umalis dyan sa grupo ninyo. yan? Oo, sa simbahan na yan. Hindi yan sinasabi namin. Pero, huwag nyo nang paniwalaan ng lahat ng sasabihin ng pastor nyo. At saka sige. Dito, kay Pastor Apollo Sigibuloy, ito makikita yung tunay na paninindigan. Na kung tutuusin, pwede siyang kumampi kay Marcos, pwede siyang makipag-usap, pero di na ginagawa. Kasi tunay na kaibigan at tigit pa sa kapatid ang tingin niya kay Pangulong Duterte. So, Mahal ng at bayan Pilipinas. mahal ang bayan ng Pilipinas. Saka ito si Pastor, consistent. Kung ano yung sinimulan niya, tinatapos niya.
Lahat ng ginagawa, yung tree planting, paglilinis sa Pilipinas, lahat yan, hanggang ngayon ginagawa yan, hindi tumitigil sa Kabaliktad paggawa. nga sa Pilipinas eh. Pag maganda yung nangyayari doon sa church, iniisip nila magnanakaw yung pastor. Baligtad eh. Di ba? Ito isang church, ang tagal na nito eh. Milyon-milyon nga sila eh. Meron niya, mga building lang. Mga Ano building. makikita mo dyan? Puro negosyo lang, negosyo. Baka flood control. I mean, 'di ba? Anong hindi ko sa kinukumpara, walang kasalanan yung mga membro. Pero lahat kayo may ikapo. Asan napunta yung ikapo nyo? 'Di ba? At least to, kita nyo. Oo. 'Di ba? Bawat puno na nakikita ninyo, alam ninyo na itinanim yan. Galing yan sa dugot pawis. At lahat ng mga properties na meron sila, again doon sila inggit na inggit eh. Lahat ng properties na meron sila, wala ni isa dyan. Hindi nga Nakapangalan kay makapagtayo Pastor. ng media yun, laging lagpak eh. Oo. Ang Oo ba? media noon, oo. Mag-ama pa yon, dalawa pa silang politiko. Oh, hindi lang pang dalang presidente politiko, yung isa. yung kapatid nun, taga-mayor Mayor. ng Bukawi. Oo. Anong itsura ng Bukawi? Binabaha, ganun pa rin. Parang parang waterboard pa din tuwing umuulan. Itsura ng Davao City, papunta dun sa ano. Yung anong itsura nung Kingdom of Jesus Christ, yung paligid na lang. Oo. At saka pati yung sa taas, di ba? Yung Sa paakyat. Prayer Mountain, yung Glory bundok. Mountain. Pati Ay, yung mapapahiya kayo. Wala kayong ganyan. Doon nga sila insecure banat ba eh. Kasi yung mga tinatamasa ng mga miyembro. Ayun, kita mo kung gaano. Bundok kaganda. yan, bundok Ang yan. bango yan, ang bango yan. Plastic lang daw yan, sabi ng Akala mo postcards eh, no? Akala mo Sobrang postcard. ganda na pagkakamalang plastic. Parang yun. tagal na tayo hindi nakakapunta dyan. Ganyan Oo pa ba nga, itsura no? niyan, mga barad? Parang hindi na ganyan Ganyan pa itsura kaya? niyan. Oo. Baka mamaya mga Baka na iba dyan, na baka eh. hindi na maganda dyan Parang ngayon. baka mas maganda Kaya na. kailangan Dapat makita mapuntahan natin natin yan. ulit yan para malaman natin kung maganda pa rin dyan. Pero mabalik tayo dun kay, kay Risa. Oo. Ang galing ni Risa din eh. No? Magaling. Oo, kasi alam niyang may impluwensya si Pastor at alam niyang mas marami nang nagmamahal kay Pastor at sa kay OJC. Kaya ginagamit niya ngayon para tumaas yung trust rating niya. Paano? Kaso, kabaliktaran yan. Kinumpara nga siya dun sa isang, sino ba yun, yung broadcaster? Pag tumakbo yung broadcaster, mas mananalo pa kaysa sa kanya. Mas mataas pa yung trust rating kaysa sa kanya. Walang iya talaga. 0.01. Oo, mantakin mo, bali-balitang meron na siyang sumusunod na makeup artist sa kanya. Oo, sabi nga ni may nagsabi sa atin senador na sobrang suplado na daw nito, hindi na daw namamansin, di ba? Para daw may stiff neck. O feeling niya talaga mananalo siya. Tsaka binanggit Gusto ko siya tumakong presidente. Actually, gusto ko rin. Oo, kaya lang Magkaalaman, matitigas ang mukha niyan, Banat Bay. Matitigas ang mukha niyan. Baka gusto kunin yung campaign funds. Oo, ano? yan lang ang gagawin. Baka hindi natin Pondo. sinasabing Baka. pero baka. Oo, kasi may pondo yan. Meron mga meron mga magpa-finance sa mga yan. Oo, sigurado. Opinion ko ha. Sige. Kukunin talaga. Yan ang habol niyan, pondo lang. Mondo lang yan. Oo. Opinion Tapos yan coach, eh. nangyayari talaga yan eh. May mga politiko naman talaga na alam nilang wala talaga silang panalo. Ang nangyayari, magkakaroon kasi ng donation or pondo yung mga pagtakbo nila. At kadalasan, yun yung ginagamit nila na para lang magkapera sila. So, Yun nga. pwedeng mangyari dito kay Risa. Alam mo kung saan manggagaling yon? Kanino? Sa admin. Ayo. Hindi, imagine, alam nyo ba na sino unang minority nung panahon ni Marcos? Sila Sila nila Coco Pimentel. Oo. Imaginein mo minority ka kasi against ka nga doon sa sabi, administrasyon opposition ka. supposedly. Tapos ngayon, grabe yung sip-sip mo. Ay, pumapalakpak na siya. Anong nakaraang mga zona, hindi siya pumapalakpak agad. Pero ngayon, pumapalakpak na So, siya. ibig sabihin, ano gusto mo mapili? Kasi remember, ang pera nasa presidente. Nandyan, nasa administrasyon ng pera. So, pag napili ka dyan, paldong-paldo ka dyan. Pero ang dami nilang may gusto, ang dami nilang gusto. Yung mga tulpo, gusto rin. Kasi mo, si Rapi Tulpo, nagpunta na ng Bicol. Ini-interview na si Lenny. Dati minumura-mura niya yun. Araw-araw minumura-mura niya yun. Ngayon, ini-interview niya na. Oo. Ang daming gustong pumosisyon ngayon. Balita ko nga yung pambansang orchids ng Senado. Gusto rin tumakbo. Oo. Si Win. Si Win Gatchalian. Oo. Kaya hindi siya bumababa sa Hindi siya bumababa. Si Waling-Waling. Gusto na nga pala yun. Senate President pa ba siya? Oo. Senate President. Para exposure, no? Hati sila. Hati ba? Hati. Grabe, no? Ang tindi ng usapan natin ngayon. Kaya kailangan magpaalam na tayo. Dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang daluyan ng tunay na boses ng bayan. Abangan ang susunod na episode dito lang sa SMNI Vox Populi, ang boses ng bayan.